Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay first Wednesday of the year. Unang Miyerkules, ang debosyon natin sa mahal na ina ng laging saklolo. Kaya kanina nung ako'y nagmisa sa Baklaran ay puno. At isa o dalawa sila sa mga pumuno, si Sister Jocelyn at si Mami D, nakita ko, no? Nagsimba rin sila doon, no? Sa Baklaran, punong-puno. Alam naman po natin na tayong mga Pilipino lalo na ay mangingibig ng mahal na ina, ng mahal na Birheng Maria. At kung meron mang unang nagtatanong, naghahangad, kung anong gusto nating magandang mangyari ngayong bagong taon sa buhay natin, ang ating mahal na ina. Nanay na nanay. Kung meron mang isang tao sa buhay natin, ang lagi nagtatanong, anong gusto mo? Ang isa sa mga unang nagtanong sa atin, anong gusto mo? Saan mo gusto pumunta? Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong bilhin? Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Ang nanay natin. Kaya siguro ngayong bagong taon, kasama natin si Maria. Lumalapit sa ating Panginoon. Panginoon, gusto ko po ng ganito. Nasa first week, nasa unang yugto pa lang tayo ng bagong taon, pwede pa tayong humiling sa Panginoon. Lord, sana this year, ano yung mga sana ninyo this year? Pero hindi lang naman hindi lang tayo ang may sana. Sigurado ang Panginoon din may sana sa bawat isa sa atin. Sana this year, hindi ka na ganun. Sana this year, ganito ka na. Alam nyo, tulungan natin ang bawat isa kung ano ang pare-pareho nating dapat na sikapin this year. Sabihin niyo po sa katabi ninyo ngayon, huwag ka nang magpapaloko. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag ka nang magpapaloko. Sana this year, yan ang pare-pareho nating hangarin. Let us beg the Lord, please this year, save me sa mga manloloko, sa mga sinungaling. At sino ba? Sino yung mga taong biktima ng panloloko? Kapag tayo ay nagpaloko sa kasalanan. Anong ginagawa ng kalaban? Uulitin ko, walang ginawang masamang tao ang Diyos. Walang masamang ginawa ang Diyos. Ang kalaban ang naglalayo sa atin sa Diyos. At anong ginagawa ng kalaban? Nililin lang tayo. Last year, ilang beses kang pinaniwala ng kalaban na alam mo na at hindi mo na kailangan ng Diyos? Di ba? Ilang beses nating ipinagpalit ang Diyos dahil naniwala tayo sa kalaban na alam mo na, kaya mo na, meron ka na, mataas ka na, magaling ka na, kahit wala na siya. So Lord, sa lahat ng mga panahon last year na nagpaloko ako, patawarin mo ako. Kaya nga, ngayong bagong taon, tinatanong tayo ng Panginoon, binibigyan kita ng bagong pagkakataon. Ano na namang diskarte ang gagawin mo sa buhay? Kagabi nagbigay ako ng talk sa Tondo. Santo Niño, piyesta nila next week. Pagkatapos ng Nazareno sa Biyernes, ang kamera nasa Tondo na. Wala na sa Quiapo, Santo Niño. Nagbigay ako ng talk. Nung pauwi na ako, hinatid ako. Ang kwentuhan namin nung driver ay tungkol sa buhay-buhay ng mga anak-anak. Siyempre siya, naghahangad siya. Sabi niya, alam mo Father, nagtataka nga ako eh. Ang mabait ng mga anak ko, hindi ho ako mabait kung ako'y nag-aaral. Pero alam ho ninyo, mahalagang nakapagtapos. Pero hindi kasiguraduhan ang diploma
sa pagkakaroon ng isang maganda at maginhawang buhay. Ano ang sabi ng driver? Alam mo, Father, nasa diskarte pa rin yan. Pag sinabing diskarte ay paraan. Paraan ng pamumuhay. Kaya ngayong bagong taon, ang ganda ng ebanghelyo natin. Natakot yung mga alagad. Nung humangin ng malakas, muntik na silang mamatay. Ano daw ang dahilan? Dahil salungat sila sa hangin. Baliktad, salungat, taliwas ang takbo nila sa hangin. At ganun ang mangyayari sa atin. Hindi aayos ang buhay natin hanggat salungat ang paraan ng pamumuhay natin sa kalooban, sa turo at aral ng Diyos. Kaya magtataka tayo, ba't ang gulo-gulo ng buhay ko? Tanungin mo ang sarili mo. Huwag ibang tao ang tinuturo. Naaayon ba ang ugali mo sa tinuturo ni Kristo? Naaayon ba ang kilos mo, ang mga inuuna mo? Naaayon ba ang mga priorities mo? Naaayon ba ang mga pangarap mo? Naaayon ba ang mga pinagkakaabalahan mo sa sinasabi at tinuturo ng Diyos sa iyo? Hindi ayon sa gusto ng ibang tao. Hindi ayon sa nakikita mo lang sa ibang tao. Lagi tayong hindi magiging payapa. Lagi tayong magiging gulo kung taliwas, salungat ang buhay natin sa kalooban at paraan ng Diyos. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, ngayong bagong taon, huwag lang kalooban ng Diyos ang hinahanap mo. Paraan ng Diyos. Huwag kang didiskarte ng ikaw lang. This time, lagi mong kukonsultahin ang kalooban, ang paraan ng Diyos. Hindi tayo sigurado at siguradong hindi mawawala ang mga manloloko. Pero mababawasan ang mga biktima nila kung lagi nating uunahin, kung lagi nating kukonsultahin ang paraan at kalooban ng Diyos. Amen.